Mga kwento ni Felmo. Ako nga po pala si Lloyda. Lumaki sa South Caloocan, pero naninirahan na ngayon dito sa lalawigan ng Ormoc sa may Leyte. Isa ako sa mahilig makinig ng kwentong katatakutan. Dahil sa pakikinig ay naengganyo na nga akong ibahagi ang isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan sa lugar ng asawa ko, sa parte ng Abra sa Benguet. Mahigit isang dekada nang nakalipas nang mangyari ito. Nagkakilala kami ng asawa ko sa Manila. Nagkamabutihan. Nung inaya niya na ako ng kasal ay walang pag-aalinlangang pumayag ako. Mahal ko ang asawa ko. Mahal niya rin ako. Isa pa, nung tanungin ko siya kung may naiwan ba siyang karelasyon sa lugar nila sa probinsya, mariin itong tumanggi at sinabing wala siyang naiwang babae o kahit na sinong kasintahan sa probinsya nila. Kung kaya't walang dahilan para tanggihan ang alok niyang kasal noon. Sa paglipas ng mga araw, napagkasunduan namin mag-asawang magbakasyon sa kanilang probinsya. May katagalan ng hindi nakapagbakasyon ang asawa ko sa probinsyang kinalakihan ito. Kung kaya't nang napagkasunduan na namin ang araw kung kailan kami babiyahe, pinaghandaan ko yon. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ko. Dahil sa wakas ay makapagbabakasyon na rin ako sa probinsya ng biyenan ko. Dumating nga kami sa probinsya ng asawa ko. Sobrang tuwa ang nadarama ng pamilya niya. Biniro pa nga ng biyenan kong lalaki ang asawa kong si Waldo na napakahina umano nito. 2 taon na kami mag-asawa pero hindi pa rin umano kami nakabuo ng paslit. Hinay-hinay lang muna tayo pa. Nag-iipon pa kasi kaming mag-asawa ngayon ng pera. Mahirap naman kung mag-aanak kami kagad tapos wala pa kaming naipundar na bahay. Madadamay sa kahirapan yung magiging anak namin kung sakali man. Sagot ng asawa ko sa kanyang ama nang nagiinuman silang mag-anak. Kami naman ng biyenan kong babae ay masayang nakikipakinig lamang habang nagluluto ng kakaninon. Tingnan mo talaga itong papa mo. Wala nang ibang inisip kundi ang magkaapo kagad sa inyong dalawa ni Waldo. Hindi ba naman inisip ang hirap ng buhay ngayon? Sa hirap ngayon at sa mahal na mga bilihin na bay, mas gugustuhin pa ng iilan rin huwag na mag-anak kesa madamay pa sa kahirapan ng magiging mga supling nila. Wika ng biyenan kong babae. Pinayuhan niya pa ako na kung mag-aanak man, iisa lang o kaya naman ay 2. Huwag nang magparami ng anak dahil kami lang rin naman umano ang mahihirapan. Kinahapunan, kinulang ang asukal na gagamitin namin. Nataon naman kaming 2 lamang ng biyenan kong babae ang nasa loob ng bahay nun at nag-aasikaso sa kakaning niluluto. Kaya ako nang nagpresentang pumunta sa tindahan para bumili ng asukal. Nung maglakad na ako papunta sa tindahan, may nakita akong babaeng kaedaran ko lang rin. Nakalugay ang buhok nitong abot hanggang bewang. Nakasuot ng itim na bestida. Habang papalapit siya sa akin, napansin kong titig na titig ito. Kakaiba ang mga tinginang ipinukol niya. Inbang parang may lihim na galit na nararamdaman sa akin yon. Pero binaliwala ko lamang ang titig niyang yon. Gawa ng hindi ko naman siya kilala. 3 araw ko pa lamang sa lugar ng mga biyenan ko. Kaya't siguro akong ni minsan, hindi pa nagtagpo ang landas naming 2 ng babae. Nung tuluyan nang makalapit sa akin ang babae, napakislot ako at hindi napigilan ang sariling tumili. Sa kadahilan ng
Bigla ba namang hinawakan ng mahigpit ang kamay ko? Nanlilisik ang mga mata ng babae. At tinanong ako kung kaano-ano ko si Waldo. Sa nangangatal na boses ay sinabi ko sa kanyang asawa ko siya. Kako, bakit niya naitanong kung kaano-ano ko yung mister ko? Asawa? Kailan pa? Tanong ng babae na tila ba nagulat siya at hindi inaasahan ang sagot ko. Di bali na, huwag mo nang sagutin yung tanong ko. Muling sabi nito. Magsasalita pa sana ako. Pero gayon na lamang ang pagkagulat ko ng walang ano-ano. Mabilis niya akong dinuraan. Sabay nang nagsalita ng kung ano-ano't hindi ko maintindihan nun. Matapos niyang gawin yun ay walang pasabing nagmadali na itong maglakad palayo. Napamura na lamang ako sa isipan ko habang sinusundan ng babae. Baliw yung babaeng yun Bastos niya. Sa isip-isip ko, inaalis ko pa sa damit ko ang dumikit na laway ng babae. Kadiri talaga. Nagpatuloy na ako sa paglalakad. At nang makarating na ako sa tindahan, binili ko na mga kailangan at bumalik na sa bahay. Kinagabihan ng araw na yon. Biglang sumama at napakabigat ng pakiramdam ko. Nauna na akong natulog sa silid. Binilinan ko na lamang ang asawa kong nakikipag-inuman pa rin na kung matutulog na siya, isara niya na lang bintana sa silid namin noon. Dahil hahayaan ko lang yung nakabukas gawa ng naiinitan ako. Nung mailapat ko na ang katawan ko sa higaan, napangiwi ako. Nararamdaman kong tila ba mayroong sugat ang likuran ko. Dali-dali akong bumangon. Tiningnan sa salamin ang likod ko. Nang sa ganoon ay malaman ko kung talaga bang may sugat yon. Pag-angat ko nga ng damit at pagtapat ko sa may salamin, ay agarang kumunot ang aking noo nang makita kong may sugat nga ang likuran ko at parang yun ginuhita ng matulis na bagay. Nagtataka at napapaisip ako kung saan ko nakuha ang malaking sugat na yon. Pero kahit na anong isip ko, wala akong mahagilap na kasagutan. Ang ginawa ko na lamang ay humiga ng patagilid at natulog na. Kinabukasan pagkagising ko, lalong sumama yung pakiramdam ko. Napakasakit ng ulo ko. Ganun din ang mga mata ko. Para akong nasisilaw sa sinag ng araw kaya't nakailang beses ko pang ikinurap-kurap ang mga mata ko noon. Gising ka na pala. Halika na sa kusina para makapag-agana tayo. Wika ni Waldo. Masama man ang pakiramdam ko ay pinilit kong bumangon at sumunod na sa asawa kong maglakad palabas ng silid noon. Ilang sandali pa, napatigil ako sa paglalakad nang bigla akong tanungin ng asawa ko kung ayos lamang ba umano ako. Sa kakahilot ko sa sentido ay hindi ko na malayang nakatingin na pala ito sa akin. Sinabi ko sa kanyang hindi maganda ang nararamdaman ko. Kagabi pa masama ang pakiramdam ko at hindi ko alam kung bakit. Lumapit siya. Nilagay ang palad niya sa noo ko. Wala ka namang lagnat Siguro masyado ka lang napagod sa ginawa niyang pagluluto ni Mama kahapon. Ang mas mabuti pa, bumalik na tayo sa loob ng kwarto. Magpahinga ka na lang muna. Dalan na lang kita ng pagkain. Anya. Dahil sa talagang hindi na maganda ang pakiramdam ko, sinunod ko na lamang ang sinabi ng asawa ko. Hinatid niya ako pabalik sa higaan. Nang makahiga na, binilinan niya akong huwag na munang magkikikilos. Magpahinga na raw muna ako para makabawi ako ng lakas nun. Kukuha ako ng pagkain tsaka ng gamot na rin, sabi niya. Sa pagbalik nga ni Waldo ng kwarto, kasama na niya ang binan kong babae. Kita ko sa mukha ng binan ko ang pag-aalala nun. Napagalitan pa nga ako ng binan ko gawa ng
Dapat sinabi ko kaagad kagabi na masama ang pakiramdam ko para naasikaso kaagad nun. Kinuha ng binan ko ang bitbit na pagkain ng asawa ko. Siya na ay nag-asikaso sa akin. Inutusan niya rin si Waldo na bumili na muna ng gamot nang sa ganon makainom na ako matapos kumain. Sa maghapon yun, nakita ko kung paano mag-asikaso at mag-alaga ang biyanan ko. Labis-labis ang pasasalamat ko dahil sa ginawa niya yun sa akin. Sumunod na araw, napansin kong mas lalo lamang lumala ang masamang pakiramdam ko. Nagkaroon na ako ng galis sa binti at braso na animoy pinagbahayan ng putakte. Yun bang namamaga? May mga butas-butas na maliliit ang nagsipagsulputang galis sa katawan ko. Yung iba naman, parang may mga maliliit na pigsang anumang sandali ay magpuputukan na. Sobrang ngulngol sa pakiramdam. Kaya't may mga pagkakataong humihikbi na lamang ako sa sakit na nararamdaman doon. Idagdag pang, masakit din ang likod ko na para bang kinakastigo ako ng sinturon. Sa pagkakakalang may nakain lamang ako nito mga nakaraang araw at nagka-allergy. Dinala ako ng asawa ko at ng binan kong babae sa pampublikong ospital para matingnan at mabigyan ng gamot na panlunas. Niresetahan naman ako ng gamot ng doktor na tumingin sa akin noon. Ayon dito, allergy nga lang umano ang nangyaring pamamaga at pagkakaroon ng mga butlig-butlig sa buong katawan ko. Sundin ko lamang umano ang nakasaad na reseta para mas mapapabilis ang paggaling ng mga sugat ko. Sinunod ko ang lahat ng pinayo ng doktor. Wala akong kinaligtaang kahit na kusing. Pero wala pa rin. Pakiramdam ko, mas lalo lamang lumalala ang sakit ko na umabot pa sa puntong parang nagdidiliryo na ako noon. May parang itim na babae na akong nakikitang palaging nakatayo sa gilid ng higaan ko tuwing ako lamang ang mag-isa sa kwarto. O kaya naman, nasa bintana yun ang kwarto at nakadungaw. Pakiramdam ko na mga panahon na yun, nanlilisik ang mga matang nakatitig yun sa akin na para bang galit na galit. May mga bulong ring akong naririnig pero sa tuwing sinasabi ko naman yun sa asawa ko ay lagi niyang sinasabi sa akin wala naman daw siyang nakikita at wala rin umano siyang naririnig. Baka guni-guni ko lang umano ang lahat. Ang mabuti pa, wag ko na lang isipin ang mga napapansin ko kung meron pa. Dumaan pa ang mga araw, mas lalo pang lumala ang sakit ko. Hanggang sa umabot na sa puntong hirap na akong makabangon at maglakad nun. Hirap na rin akong makakain. Gawa ng halos lahat ng pagkain kinakain ko lasang kalawang na. Unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ko at tuwing sumasapit ang takip silim nun, para bang may mga insektong nag-uunahang gumalaw sa loob mismo ng tiyan ko. Para bang nanginginain ng mga yon. Ramdam ko ding may mga matutulis na bagay ang tumutusok sa loob ng sikmura ko. Parang karayom. Nang tingnan ko naman ang mga sugat ko sa braso at binti, nagulat ako at nanlaki ang mga mata at halos hindi makapaniwala. Para na yung puno ng kahoy na may mga ugat-ugat na nakakapit. At kung titigang mabuti ang balat ko, parang balat na ng kahoy na makapal at may mga hiwa-hiwa sa katawan. Tila meron ding may mga dagta ng kahoy na kumakatas mula sa sugat na yon. May mga likidong kulay dilaw ang lumalabas doon. Sobrang lansa at napakabaho. Pero ang lubos na ipinagtataka ko, ako lang ang nakakakitang ganun na kalala ang mga sugat sa braso at binti ko noon. Nakailang beses ko pang iginiit sa kanila ang tungkol sa nakikita ko. Pero ni isa sa kanila ay walang naniwala. Hanggang sa isang gabi,
Nasa kasarapan na ako ng pagtulog nang may napanaginipan ako. Nasa isang malawak na kalupaan ako na napapalibutan ng mga mayayabong na talahiban. Sobrang tahimik sa lugar na yon. Nasa pakiwari ko, parang walang katao-tao. Sa likuran ko naman, may hindi kalakihang bahay ang nakita ko nung lingunin ko yon. Kahit na sobrang napakatahimik ng lugar na yon, nakakaramdam ako ng kakaibang presensya. Nakakatakot. Kaya naman hindi ko maiwasan ang matakot na mga sandaling yon. Napagpasyan kong tumakbo palayo sa bahay. Habang walang tigil ang paglalakad, pinipilit kong hinanap ang daan papunta sa bahay ng mga biyenan ko. Tinatawag ko na rin ang pangalan ng asawa ko at nagbabaka sakaling marinig niya ako. Maging ang biyenan ko ay paulit-ulit ko ring tinatawag ang kanilang pangalan. Pero kahit na ano pa mang pagtawag ang gawin ko, wala talaga. Hanggang sa isang babaeng may suot na belo at kulay itim na bestida ang lumitaw sa harapan ko noon. Galit na galit ang boses nito. Hinawakan ako nito sa buhok, sabay kaladkad papunta sa bahay na nakita ko kanina bago ako tumakbo. Nagsisisigaw ako at pilit na nagpupumiglas sa ginawang pagkaladkad sa akin ng babaeng yon. Samantalang ito naman, parang may sa demonyong walang pakialam. Kahit na nagkanda sugat-sugat na ang likuran ko. "Oh, Waldo, tulungan mo ako." Sigaw ko at pilit na kumakawala pa rin sa babae. Napakatinis na tawa ang naririnig ko mula sa babae. Parang pamilyar sa akin ang boses na yon. Kasabay ng pagtawa ay narinig ko siyang nagwiwikang, papatayin niya raw ako para tuluyan ng mapasa kanya ang asawa ko. Para wala na siyang magiging kaagaw pa kahit kailan. Pilit pa rin akong nagsusumigaw at kumakawala sa babae. Kahit hindi ko nakikita ang mukha niya, ramdam ko ang nakakatakot niyang presensya noon. Hanggang sa isang malakas na sampal ang nagpagising sa akin. Pagdilat ko ng mga mata ko ay nakita ko ang asawa kong nag-aalala. Inabutan niya ako ng inuming tubig. Matapos kong makainom, tinanong niya kung ayos na ba umano ako. Samantalang ang mga biyenan ko naman ay nasa tabi nito at mababakas sa kanilang mukha ang pag-aalala. "Kanina pa kita ginigising pero hindi ka magising-gising. Ano bang nangyari sa'yo?" tanong na mister ko. Hindi na ako nag-atubili pang sabihin sa kanya ang lahat ng mga nangyari sa nakakapangilabot na panaginip na yon. "Nakita mo ba yung itsura ng babae sa panaginip mo?" tanong niya. Umiling-iling ako at sinabi kong hindi ko namukhaan. Magsasalita pa sana ako pero gayon na lamang ang pagpupumilit kong kumilos patagilid. Sa kadahilan ng ramdam kong may humahagod mula sa sikmura ko, patungo sa lalamunan na para bang anumang sandali masusuka ako. Mabuti na lamang at bago ko pa maisuka ang nagpupumilit na makalabas sa lalamunan, natulungan na akong maitagilid ng asawa ko at doon nga ay walang humpay na akong nagsuka ng nagsuka. Marang hinagod ni Waldo ang likuran ko para maibsan ang pagsusuka. Matapos kong mailabas yon, inayos niya ako ng higa at tinanong kung kumusta na ang pakiramdam ko. Narinig kong napalatak ang biyenan kong babae at sinabing hindi na raw maganda ang kutob niya. Nagtatakang tinanong ng asawa ko ang kanyang ina kung ano ang ibig sabihin nito. Saglit na tumingin ang biyenan kong babae sa asawa ko bago tumingin ng makahulugan sa asawa nito. May alam ka ba kung bakit nagkasakit ng ganito yung asawa ko?" kunot noong tanong ng asawa ko noon. Dagdag pang saad ng mister ko, halos lahat ng paggamutan ay napuntahan na namin. Pero wala pa ring may makakapagtukoy kung ano nga ba talaga ang tawag sa sakit ko at
kung saan ko nakuha yon. Naalala mo ba si Jonah? Yung anak ni Aling Soledad? Nagkausap na ba kayong dalawa? Hindi kaya may kinalaman siya sa mga nangyari ngayon sa asawa mo? Seryosong sunod-sunod na tanong ng binan kong babae. Si Jonah ho, hindi pa po kami nagkausap. Bakit niya po naitanong, ma? Anong koneksyon niya sa nangyari sa asawa ko? Tanong na mister ko noon. Kahit na hindi maganda ang pakiramdam ko ng mga oras na yon, malinaw kong naririnig ang mga pinag-uusapan nila. Narinig kong nagwika ang binan kong babaeng nakalimutan na ba raw umano ng asawa kong mangkukulam at mambabarang ang lola ni Jonah. Alam ko po yun, ma. Hindi ko naman nakalimutang ganun yung lola niya eh. Tsaka matanong ko lang, ma, ano bang koneksyon ng pamilya ni Jonah sa mga nangyari? Nag-iisip ka ba, Waldo? Hindi ba't bago ka umalis dito sa atin, pinangakuan mo yung babaeng yun ng kasal? Sinabi mo sa kanya na pagbalik mo dito sa probinsya natin, magpapakasal kayong dalawa. Ma, alam niyo naman na gawa-gawa lang ng babaeng yun yung mga sinasabi niya. Alam niyo ba, bago ako umalis dito, matagal na po kaming hiwalay ni Jonah. Siya lang talaga tong ayaw makipaghiwalay. Buntot pa rin po ng buntot sa akin eh. Kaya nga wala akong planong kausapin yun habang nagbabakasyon kami ng asawa ko. Ayokong masira yung magandang bakasyon namin ni Loida. Pigil ang hininga nang marinig ko ang mga sinabi ng binan kong babae. Hindi ko lubos akalaing may iniwan palang kasintahan ng asawa ko bago siya lumuwas na Manila. Ang sabi niya kasi sa akin ay wala siyang karelasyon na iwan sa probinsya noon. Magsasalita na sana ako kay Waldo tungkol sa nalaman ko. Pero nagulat ako nang magsuhestyon ng binan kong babaeng maghanap na raw sila ng albularyo sa lalong madaling panahon. Mukhang tama nga ang hinala niya. Hindi doktor ang kayang makapagpagaling sa sakit ko. Maghanap tayo ng albularyo, ma. Sa ganitong oras talaga. Mag-aalas 11 na oh. Saan naman tayo maghanap ng albularyong sinasabi mo? Ang ama ni Waldo ang hinarap ng binan kong babae at sinabihang ito na raw maghanap ng albularyo. May binanggit na pangalan ng ina ni Waldo na siyang agara namang pinunta ng binan ko noon. Sumama na rin ang asawa ko para may kasama ang kanyang amang pumunta sa bahay ng albularyo. Konting tiis na lang, anak. Pinunta na ng asawa mo at ng papa mong albularyo. Magagamot ka na rin at hindi ka na mahihirapan pa. Sabi ni nanay noon, habang hinahaplos ang buhok ko at bahagyang pinisil ang kamay ko. Tanging pagtango na lamang ang naging sagot ko habang pilit na iniindang sakit na naramdaman. Makaraan na mahigit 1 oras, dumating na ang mister ko. Kasama na nila ang albularyong sinasabing kakilala ng binan kong babae. Pagpasok pa lamang ng albularyo sa silid ko, napapailing na ito habang bumubuka-buka ang bibig at may sinasabing hindi ko naman maintindihan. Nang tuluyan na siyang makalapit sa hinihigaan ko, nagulat ako sa ginawa niyang biglaang pagtapik sa balikat ko noon. Pambihira. Kakaibang sakit tong binigay sa iyo ng mambabarang. Sa tinagal-tagal ko na sa pagiging isang manggagamot at marami na akong mga nagamot at napagaling na taong may kakaibang karamdaman. Ngayon pa lang ako nakatagpo ng ganitong klaseng sakit. Wika ng albularyo matapos niya mag-usal ng dasal noon. Maya-maya pa, muli na naman akong nakaramdam ng pagsusuka. Agara namang lumapit ang asawa ko at tinulungan ako makaupo para makasuka ng maayos. Nang makaupo na nga ako, muli akong sumuka. Halos malagutan ako ng hininga dahil sa walang tigil na pagsusuka ko noon. Sari-sari ng nararamdaman ko sa sarili. Hindi ko na yun maintindihan. Sobrang nanghihina na ako dahil sa wala na akong iba pang maisuka kundi purong laway na lamang. Wala na rin kasi akong halos makain nung nagdaang araw
Ultimong lugaw, hindi ko na malunok. Kaya naman ng mga sandaling yon, parang gusto ko na lang mamatay kaysa maramdaman yung nararamdaman kong sakit na mga panahon na yon. Biruin niyo ba namang sobrang napakakati ng mga sugat ko sa buong katawan, na may kasama pang pagngulngul at hapdi na para bang may karayom o matalim yung nakabaon doon. Dahil sa bawat paggalaw ko ay ramdam ko ang sakit. Naramdaman ko lang ang ganong kaganapan nung matapos ng mag-usal ng orasyon ng albularyo. Pakiwari ko, may mga maliliit na insekto ang biglang nabuhay sa loob ng mga sugat ko't yun ang naging dahilan kaya't sobra-sobra ang pangangati ng katawan ko. Napakasakit din ng mga sugat ko noon. Pasintabi sa mga kumakain. Matapos muling mag-usal ng orasyon ng albularyo at tinapik ang balikat ko. Isang nakakapandiring bagay ang sumabay sa napakalapot kong laway na manilaw-nilaw. Nang titigan ko kung anong bagay ang may kahabaang lumabas sa lalamunan ko, ganun na lang ang kilabot na nararamdaman ko noon. 3 pirasong bulate yun. Nangingisay-ngisay pa. Sobrang pandidiri ang nararamdaman ko't nagtaasan ng mga balahibo ko. Nang tingnan ko ang mga sugat sa braso at binti ko, may mga uod ring kulay puti. May katabaan. Gumagalaw-galaw sa loob ng sugat ko. Para ba yung nag-uunahang makalabas? Halos mabaliw-baliw na ako sa mga nakita ko, Sir Seth. Hindi ko alam kung nagdidiliryo lamang ba ako o ano. Muli ay narinig ko na namang nag-usal ng orasyon ng albularyo. Hinihip sa buong katawan ko. Inayos muna ako sa pagkakahiga bago nagbungkahi ang albularyong magpausok umano ang binan ko ng kamangyan palibot sa loob ng bahay. Nang sa ganon, ay mabawasan ng mga nakapalibot na masamang mga nilalang na kanina pa umano nagmamasid-masid. Sumunod ang biyanan kong lalaki. Habang ginagawa niya yon, ay nakita kong may hinawakang medalyon ng albularyo. Pero hindi ko mapagtanto kung anong klaseng medalyon ang hawak niya't itinapat sa bibig tapos ay binulungan niya yon sa lingwaheng Latin. Nararamdaman kong tila bugso ng damdamin ang naging dahilan kung bakit binarang tong asawa mo. Rinig kong wika ng albularyo. Nakatulalang napatingin naman si Waldo. Hindi nito alam kung anong sasabihin sa albularyo. Muli ay pumwesto ng albularyo sa gilid ng higaan ko. Inumpisahan na nga akong gamutin. Nakita ko ang ginagawa nitong pagritual laban sa mambabarang na sinasabi nito. Nang nasa kalagitaan na ng pagriritual, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang akong hinila ng antok hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Hindi ko na alam kung ilang oras akong nakatulog pero nung magising ako ay nakita kong nakasalampak na sa sahigang albularyo. Para bang hinang-hina ito, naghahabol ng hininga. Mabilis na lumapit ang binan kong lalaki at ang asawa ko para saklolohan ng matandang albularyo. Kaagad nila yung tinulungan makatayo at pinaupo nun. Sandaling pinakiramdaman ko ang sarili gawa ng napapansin kong ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko't hindi gaya nung bago pa man ako makatulog na halos mamatay-matay na ako sa sobrang pananakit ng buong katawan. Anong nangyari? Paos na tanong ko nang lumapit sa akin ang asawa ko. Nag-aalangan pa itong ngumiti na para bang biglang nahiya o kaya yung tipong may nagawa siyang pagkakamali. Narinig kong nagsalita ang albularyo at nagmungkahing siya na raw ang magkwento sa lahat-lahat ng mga nangyari nung nawalan na ako ng malay. Ayon nga sa pagsasalaysay ng albularyo, Sir Seth, nung nakatulog na raw ako, mabilis niya nang hinuli at hinugot ang kaluluwa
ng mambabarang para sumapi na yun sa katawan ko. Nung mahuli niya na ang kaluluwa ng mambabarang, dali-dali niya yung dinasalan ng orasyon pamako para hindi na raw makatakas pa. Matapos yung gawin ay inipit niya na sa daliri ko sa paa ang medalyon at walang patid na pinaparusa ng mambabarang. Galit na galit at nagsisisigaw na nanlilisik umano ang mga mata ng mambabarang habang nagsasalita ng kung ano-anong masasama. May mga pagkakataon pang minumura nito ang albularyo at panakanakang dinuduroan. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang albularyo at agaran niya ng tinanong ito kung bakit ako binarang at ano ang nagawa kong kasalanan nun. Malakas na tumawa ng napakatinis sa mambabarang bago sinagot ang tanong ng albularyo. Ayon sa mambabarang, nararapat lamang umano sa akin ang ginawa niya dahil isa akong mga agaw. Mas makati pa raw ako sa higad, gawa ng inagaw ko ang kasintahan niya na pumunta lamang ng Manila para magtrabaho. Wala umanong pagsidla ng sakit na nararamdaman niya at kung tutuusin, kulang pa ang ginawa niyang pambabarang sa akin noon. Malutong na nagmura ang albularyo at tinanong ang mambabarang kung bakit ako ang binarang. Bakit hindi ang kasintahang sinabi nito? Ayon naman sa mambabarang, ako umano ang dahilan kung bakit hindi na siya binalikan pa ni Waldo. Kung sana'y hindi ko inakit ang kasintahan niya, ay sila sana ang masayang magkasama ngayon at hindi ang isang katulad kong higad. Yan ang malaking pagkakamali mo. Bakit ka namimilit sa taong wala nang gusto sa'yo? Malakas pa ang talagang loob mong gawin to sa isang babaeng inosente. Wika ng albularyo. Inosente? Paano nasabing inosente yung babaeng yan? Siya yung dahilan kung bakit hindi ko na makakasama pang lalaking labis-labis kong minahal. Magpahanggang ngayon. Para wala nang magiging sagabal pa. Mas mainam nang mamatay ang babaeng yan. Sigaw ng mambabarang. Hibang ka na. Isang kahibangan yung nararamdaman mo. Sa pagkakaalam ko, ang sabi ni Waldo sa akin, bago pa man umalis si Waldo papuntang Manila ay hiwalay na kayo. Hindi mo lang tanggap ang pakikipaghiwalay niya kaya hanggang ngayon, umaasa ka pa rin na babalikan ka niya. Oo, aaminin kong hiwalay na kami bago pa siya pumunta ng Manila. Pero kung hindi umiksena yung babae niyan sa buhay ni Waldo, may basihan pang pagbalik ni Waldo dito sa baryo ay ako yung babaeng papakasalan niya at hindi yung babaeng higad na yan. Bulyaw ng mambabarang at sunod-sunod na nagpakawala ng mga orasyong pangkalas sa pamako. Matapos usalin niyo ng mambabarang, humalinghing ito ng ubod lakas sa pag-aakala nakawala na ito sa ginawang pamako ng albularyo. Ang ginawa ng albularyo, nagpakawala siya ng orasyon, kasabay ng pamarusa, papunta sa lugar kung saan naroroon ang mambabarang na yon. Makaraan lamang ang ilang sandali. Nagsisisigaw na ang mambabarang at nagmamakaawa na sa albularyong pakawalan na umano yon. Nangangako pa itong magbabagong buhay na at hindi na uulitin pa ang nangyaring kapangasan. Sige, papakawalan lamang kita kung aalisin mo ang barang na ibinaon mo sa katawan ng babaeng to. Wika ng albularyo. Nanlisik na naman ang mga mata ng mambabarang. Sumisigaw kahit na hirap ito sa paghinga. Nagmamatigas na nagsabing hindi niya raw aalisin ang barang na ibinaon niya sa katawan ko. Kahit na buhay niya pa ang magiging kapalit. Nakailang beses pang nakiusap ang albularyong baklasin na ng mambabarang ang ginawa nito sa akin pero wala talaga. Mas lalo itong nagmatigas. Sa huling pagkakataon, pinapili pa ng albularyo ang mambabarang kung ititigil na nito ang ginawang pambabarang sa akin. Pagbibigyan niya pa ito ng isang pagkakataong mabuhay ng payapa.
Tanging hagalpak at napakatinis na tawa lamang ang naging sagot ng mambabarang na yon. Kaya't wala nang nagawa pang albularyo. Binigyan niya umano yun ng panghabang buhay na kaparusahan. Ibinuhos ng albularyo ang lahat-lahat ng kanyang lakas at kaalaman nun. Nakailang beses pa silang naglaban sa espiritual na kumbate. Sa kadahilan ng kahit na hawak niya ng kaluluwa ng mambabarang, ramdam niyang pilit pa rin itong lumalaban sa lahat ng mga binabato niyang orasyon. Anya pa, sa murang edad ng babae, ay masasabi niyang isa ito sa pinakamalakas na mambabarang. Sa lahat ng nakalaban niyang nasa panig ng kaliwa, doon lamang siya nahirapang kalabanin. Tinawag niya ng lahat ng mga alaga at gabay niya umano para tulungan siyang matalo ito. Kaya sa huli, siya ang nagwagi at tuluyan ng nagapi ang mambabarang. Nabaklas niya na rin ang lahat ng mga kaalaman nito tungkol sa pagiging isang mambabarang. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko. Matapos isalaysay sa akin ng albularyo ang lahat, masaya. Dahil sa wakas ay tuluyan na akong gagaling sa sakit na kailanman ay hindi ko lubos mawaring sasapitin ko. Malungkot naman ako sa sinapit ng dating kasintahan ng asawa ko gawa ng, ayon sa albularyo, habang buhay ng manong magiging paralisa ang kalahating katawan ng mambabarang na nakalaban niya. Iyon ang binigay niyang parusa. Nang sa gayon, ay hindi na muli pang makagawa ng isa pang pagkakamali ang taong ito. Sa paglipas nga ng mga araw, tuluyan nang gumaling ang mga sugat ko. Nung maayos na ako makalakad ay pinuntahan namin ng asawa ko at ng mga binan ko ang bahay ng dating kasintahan ni Waldo. Pagdating namin doon, nagulat pa ako at nanlaki talaga mga mata ko nang makita ko ang babaeng nakahiga sa mahabang papag. Kung natatandaan niyo kasi sa unang kwento, siya yung babaeng nakasalubong ko at nagtanong sa akin kung ano ko si Waldo. Siya din yung dumura sa akin nung bumili ako ng pangsahog sa tindahan nung magluto kami ng kakanin ng biyanan ko. Ewan ko ba kung bakit nang makita ko ang kaawa-awang sitwasyon ng babae, hindi ko na nagawa pang magalit. Kahit na paralisado ng kalahating katawan niya, pilit pa rin nitong binubuka ang bibig para humingi ng tawad sa nagawa. Humingi rin ng tawad ang pamilya nito dahil sa mga maling nagawa nito. Matapos makapagpatawaran, naging maayos po ang lahat, pero hindi na gumaling itong si Jonah. Magpaganon pa man, bumalik kami sa Manila. Namuhay kami doon hanggang sa nagkaroon kami ng pamilya.